Di ko alam kung depende kasi sa lugar, no? Yung iba kasi nagtitinda-tinda, yung iba kasi nagbibigasan, yung iba kasi nagtitinda ng ay nagbababuyan, ganyan, depende. Pero hindi talaga pwedeng habang buhay natin i-spoon feed ang ating mga family, guys. Kasi makakalimutan natin na tatanda na tayo sa pag-aabroad. Tapos di mo na ma-enjoy ang buhay. Oo. Si Rain, totoo yun. Diyos ko. Ang bilis kaya ng panahon. Oo. Ang ending kasi marami sa mga OFW na nakalimutan yung mga sarili nila. Then, nasanay na yung mga pamilya natin na nakadepende sa atin. Mahirap yun. Mahirap yun, guys. Sa totoo lang. Kasi tayong nasa abroad, nagtatrabaho araw-araw, nagsusumikap tayo araw-araw. Di naman nila danas yung hirap natin unless nagiging OFW sila. Oo, di nila danas yun. Sinabi ko na yun palagi, sabi nila, di daw nila maharap. Di nila maharap, pero ikaw yung hirap na hirap. Di pwede yun. Di pwede yun, di nila maharap. Okay lang kung nagtatrabaho silang lahat. Hindi ko naman inaano yung mga family natin, ha. Okay lang kung may mga trabaho sila. Hindi talaga habang buhay na kikita tayo, magsusumikap tayo para sa kanila. Siguro, kung nakita na natin na, okay, kaya ko nang i-let go sila na sila naman, yung na may bahay na sila, bigyan mo ng pangnegosyo one time. Bahala nyo nang palaguin yan. Ngayon, pagkatapos niyan, sarili ko naman ang unahin ko. Bakit? Reality, guys. Sa ngayon niyang panahon, nakadepende sila sa'yo. What if ikaw ang mawalan? Sinong tutulong sa'yo? Yun na ang lagi kong sinasabi. Sa ngayon pa nga lang, marami nang nakadepende sa akin. O, like sinasabi, nakadepende sa akin. What if dumating yung araw na ako na yung hindi na kayang magtrabaho? Saan ako lalapit kung ako'y walang-wala? Salamat si Rain. Di ba? Royal Blue. Mahirap yun. Guys, isipin talaga natin as OFW, ha. Kung lahat ng pamilya natin nakadepende sa atin, nakadepende sa padala natin, what if dumating yung araw na tayo hindi kaya nang magtrabaho? Wag naman sana, what if magkasakit tayo? Sinong tutulong sa atin? Sila nga nakadepende sa iyo, eh. Kanino ka lalapit? Wala. Gutom sila, gutom ka. Kaya talaga, guys, advice ko talaga, based sa mga nakausap namin na experience talaga ganito, tumanda na lang sa abroad. Pagdating, uwi ng Pilipinas dahil walang-wala, pinagtabuyan na ng pamilya. Kasi wala kang pera, eh. Ang bango lang naman tayo. Hindi naman lahat ng pamilya natin ay ganun. Pero, mostly talaga, lalo yung nakadepende, nag-aabang lang ng sweldo natin. What if nga, dumating yung time na hindi na natin kaya magtrabaho? Tapos nakadepende pa rin sila sa atin. Anong mangyayari sa atin? Yun yung pag nilay-nilayan natin, kung sino mga Bisaya, no? Maunay huna-huna to permi. Pag nilay-nilayan natin yung ganong sitwasyon, ilagay natin minsan yung sitwasyon na ganon, na oo nga, tama naman eh. Sila ngayon, nakadepende sa akin lahat. What if dumating yung time na ako ang mawalan? Anong mangyayari? Aasa ka sa kanila, sila nga umaasa sa'yo. Kaya dapat talaga magtabi ka para sa sarili mo. In case, kung possible na hatiin mo yung pera mo, hatiin mo yung salary mo, yung kalahati itabi mo para sa sarili mo. Yung kalahati, yun yung budgetin mo para sa personal things mo, para sa padala mo sa kanila. Bahala na yung kalahati na yun kung saan ano. Basta yung kalahati, kung pwede ka mag-invest, invest mo. Basta yung kalahati para sa sarili mo yun. Sasahod ka ng 30,000. 15,000 para sa sarili mo yun. Yung 15,000, yun ang paghati-hatiin mo, personal things mo, pagkain mo, ang matitira padala sa kanila. Nang matuto sila, guys. Good afternoon, sis! Yung bahay ba yan na nila? Yung bahay ba na yan?
pinatayo mo para sa parents mo. Baka pagdating ng araw, maghahabulan pa yung mga kapatid